Welcome mga kapatid muli sa ating ikatlong bahagi at yugto ng ating series, The Lands of the Bible. Bago tayo magsimula, tayo manalangin sa ating pagpapasimula. Ama naming Diyos, muli nagkapasalamat kami sa ikatlong bahagi ng aming pag-aaral na ito na kami ay iyong patnubayan at sinasambakan namin sa iyong kadakilaan, kapangyarihan at ang iyong katanyagan ay nasa sa puso po namin, Panginoon. Pagpalain mo ang oras na ito at ang iyong pangalan lamang ang maitaas at ang iyong anak na si Jesus lamang ang makareceive ng pagpupuri, pagsamba at pagkilala bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Gabayan mo kami sa oras na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, to aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, narito muli ay gagamit tayo ng presentation upang may bahagi sa lahat ang ating paksa na ito. So mga kapatid, narito ang sisimulan natin ang panibagong paksa na ating tatalakayin, ang mga Israelita, ang ating pag-uusapan ngayon. So nabanggit natin na itong mga nakaraang kalawang bahagi ng ating serye ay nung pumasok ang mga Israelita sa lupain ng Kanaan, magmula sa Jordan at pinasok nila ang Jericho, ay nagsimula na ang pananakop nila. Noong mga 1150 BC, epektibong umalis ang mga Ehipsyo sa Kanaan. Officially iniwanan na nila at nag-concentrate na lang sila sa Egypt, na nag-iwan ito ng space o ng puwang na pupunuin ng mga Israelita pagpasok nila at ng mga Philistines, no, dito sa baybayin tabi ng dagat Mediteraneo. So di bali itong mga taong ito ang siyang um, naninirahan noong pumasok ang mga Israelita sa lupang pangako, sa lupain ng Kanaan. Ang mga Pilisteo sa west at ang mga Canaanites naman sa buong lupain ng Kanaan. Sa loob ng halos 100 taon ay nanirahan silang magkatabi. No? Ang mga Pilisteo sa kapatagan sa baybayin, tabi ng dagat, at ang mga Israelita naman ay nasa east ng Kanaan na mastigang na burol. Ito yung mga tuyong lupa na walang gaanong mga puno maliban sa Samaria at saka sa Galilee. Sa parte ng Judean wilderness hanggang pababa sa ilat ay disyerto, mga tigang na burol yan. Ngunit noong ika-11 siglo BC, sinubukan ng mga Pilisteo, ng mga Philistines, hindi ito yung mga Palestinians, ha? Baka ma-confuse tayo. Ay yung mga Filisteo o mga Philistines ay iba sa mga Palestinians. Hindi yan isang lahi. Magkaiba yan, magkabukod na background yan. No? Hindi, pag narinig niyo yung salitang Philistine ay hindi mga Palestinians yan. No? Huwag nating isasama o ipaparehas yan, dalawang salitang yan. Magkaiba yan. No? So yung mga Filisteo, mga Philistines, na palawakin ang kanilang mga teritoryo kasi nung panahon ng ni Samson ay maraming, 5 ata yan kung doon nagkakamali, no? 5 teritoryo yan, o 5 mga bansa ng mga Philistines, so mga Filisteo. Itong una nga, itong Gaza ang pinaka ano nila, pinaka base nila na teritoryo. Tapos yung Gat, yung Ekron, no? Itong um, meron pang mga binanggit pa, mga 5 yan kung doon nagkakamali, no? At yan ay mga magkakapatid na mga teritoryo ng mga Pilisteo. Ay napaharap sa bantang ito ang mga Israelita ay nagkaisa sa isang bansa sa ilalim ng pamumuno ni Saul nung humingi ng hari ang mga Israelita nung nabubuhay pa si Propeta Samuel. Dahil diyan ay naharap si Haring Saul sa pakikipagdigma sa mga Filisteo. At dahil dito ay namatay si Haring Saul dahil sa kanyang pagsuway sa Diyos. At siya ay pinatay ng mga Filisteo kasama ng kanyang anak na si Jonathan doon sa bundok ng Gilboa. No? Halos ito ay magkatabihan. Malos malapit yan sa Bethshan, no? Sa Scotopolis. At diyan ay noong panahon ng 1000 BC ay sinakop ni Haring David na. Nung siya ay pumalit na bilang pangalawang hari ng Israel, ay sinakop ni Haring David ang Jerusalem. At ipinoproklama niya na siya ang hari ng bansang Israel o ng mga Israelita.
na unified niya ang buong kaharian na dating pinamumunuan ni Haring Saul at pumanig na, nagkaroon na ng unified country. Ang kaharian ay patuloy na umunlad sa ilalim ng anak ni David na si Solomon. Nagkaroon ng tinatawag na Golden Era na pamumuno ng bansang Israel na nagpalawak sa network ng kalakalan ng Israel. At ito'y mabot sa buong gitnang silangan hanggang sa ah, pumunta sa pinakamalalayong mga bansa hanggang sa panahon na nabanggit si Queen of Sheba, no? At ayon sa kasaysayan ay napakalayong bansa ang pinanggalingan ni Queen of Sheba pumunta para dalawin si Haring Solomon. So dito makikita natin na naging tanyag ang bansang Israel noong ipinagawa ng Diyos kay Haring David ang kanyang templo sa Jerusalem. At ito ay hindi mangyayari sa kapanahon ni Haring David kung hindi sa panahon ng kanyang anak na si Solomon. At doon ay nakilala ang bansang Israel sa magitan ng templo, no? At dinadayo ng mga tao sa buong mundo ng panahong yan at naging kilala, tanyag si Haring Solomon dahil sa pinagkaloob na karunungan ng Diyos sa kanya, pinakamayamang tao, pinakamatalinong tao, no? At ang bansang Israel ang siyang nangungunang bansa noong panahong yan. So, dito ay nagkaroon ng 40 taon na kasaganahan ang paghahari ni Haring Solomon. No? 40 taon kay Haring Saul, 40 years kay King David at 40 years naman kay King Solomon. At nung panahon na si Haring Solomon ay namatay na, noong 928 BC, ay naputol na ang tensyon sa pagitan ng Hilaga at ang timog ng kaharian. No? Nagkaroon ng dibisyon. At diyan natupad yung sinabi ng Diyos na mahahati ang kaharian pagkamatay ni Haring Solomon. Dahil sa kanyang pagsuway sa Panginoon na nag-asawa siya ng mga hindi niya kalahi at nagbulid sa kanya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? Wala na. Hindi na pinahalagahan ni Haring Solomon ang templo at ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa wakas ay nahati ang monarkiya sa dalawa. No? At nagkaroon ng tinatawag na Northern Kingdom of Israel at Southern Kingdom of Judah. Ang kabisera ng Judah sa timog ay ang Jerusalem at ang Israel naman, ang Hisaylaga ay may kabisera nito sa Samaria. So, ang unang pagkabanggit ng pangalang Israel, political ito yung tinatawag na kaharian o bansang Israel sa kasaysayan nung huling bahagi ng Bronze Age, no, nung 1550 at 1150, no? BC ang estela o marker ng bato. Kasi nung araw ay inuukit ang tala, ang record sa magitan ng bato. Siguro na pag-aralan ninyo nung panahon ng high school o siguro ng college pa yung Code of Hammurabi, no? Na ngayon ay nasa mga museum yan, no? Sa Europe, ito sa gitnang silangan, makikita ninyo yung Code of Hammurabi na talaga malaking batong mataas na nakasulat diyan ang mga code ni Hammurabi, no? Merong isang marker ng bato ng Pero, Merneptah, noong 1235 at hanggang 1223 BC ay nagtala ng isang kampanyang militar sa lupain ng Kanaan, no? Na itinuturo laban sa Gisar, Askelon. Ito pa yung ikaapat na teritoryo ng mga Pilisteo, mga Philistines, yung Askelon, no? Lima yan kung doon nagkakamali, at Israel. So, ito yung unang naitalang pagbanggit sa pangalang Israel, no? Bilang bansa, bilang identity nila, national, political na unit, no? Na kumakatawan sa mga pamayanan ng mga magsasaka sa burol ng Judea, mga shepherds, no? Mga farmers, no? Yan ang trabaho ng mga Israelita noong mga panahon na nandyan sila. Nung matapos na sakupin nila Joshua at ang buong Israel ang lupain ng Kanaan, ay naging mga magsasaka sila, mga naging shepherd sila. At nung dumating nga si Haring Saul na pinili ng Diyos para maging unang hari nila, ay nagkaroon na ng political unit na. Nagkaroon na ng mga hukbo, mga sundalo, no? Ayan na, para protektahan ng kanilang bansa.
Noong panahon ni Haring Solomon, ang templo ay naging dakila. Kayamanan mula sa kalakalan pumasok. No? Nagkaroon ng tinatawag na trade ng partnership sa lahat ng mga bansa sa gitnang silangan. No? Isang mahusay na sentral na administrasyon ang pinakilos ni Haring Solomon at nagbigay daan kay Solomon na makapagpagawa ng malalaking proyekto sa pagtatayo, no, ng templo. Ang mga kahangahangang pampublikong gusali, no, pasukan at labasan sa daanan, pader ng lungsod ay tinayo sa ilang pangunahing mga lugar, no, sa buong Israel. Ang pinakamahalagang proyekto ay ang templo ng Jerusalem o sa Holy City ng Jerusalem. Walang bakas na gusali ang makikita ngayon kung kayo pupunta dyan dahil may gera, digmaan, may kaguluhan, ay hindi pa ito muling mapupuntahan. Pero nung ako'y nagpunta dyan noong 2018 ay nasa taas ako ng um, Mount of Olives. Nakatingin kami doon sa Old City ng Jerusalem. Harap namin yung Golden Gate o yung tinatawag na Eastern Gate. No? Sa ilalim ng Mount of Olives ay nandoon ang Garden of Gethsemane. Ay wala kang makikitang ano diyan na temple, yung first and second temple wala. Ang makikita mo lamang diyan yung tinatawag na Dome of the Rock ng ng Muslim. Yung may bakanting lugar na malawak at walang makikitang templong nakatayo kundi yung ah, Dome of the Rock na gusali ng Muslim na banal na kanilang moske doon sa bandang kanan, no? Golden Dome kung tawagin nila yan. At doon naman sa bandang kaliwa, yung tinatawag nilang maliit na moskeng Black Mosque kung tawagin, meron yan eh. Maliit na moske nila sa kaliwa. At doon naman sa kanan ay yung malaking Dome of the Rock nila na pananiniwalaan ng mga Muslim na yon doon sa loob mismo ng Golden Dome na yon ay doon inialay ni Abraham si Isaac. Doon niya sasaksakin o iaalay. Yun ang pinaka pinaniniwalaan ng mga Muslim. At doon nga nagtayo ang Muslim ng Golden Mosque, you know. At hanggang ngayon ay pinagmumulan ng kaguluhan sa Israel. Hindi pinapayagan ng mga Hudyo diyan na pumasok sapagkat yan ay pag-aari ng mga Muslim, you know. Yung Temple Mount kung tawagin. So, may mga detalyadong paglalarawan nito sa Biblia, no? Sa lalo na sa Lumang Tipan na ang katibayan na ito ay kasama mga paghuhukay sa iba't ibang mga lugar ng Jerusalem at sa lahat ng panig ng bansang Israel ay maraming mga paghuhukay na hanggang ngayon ay naghuhukay pa rin sila. Humahanap ng mga artifacts at hinahanap nila yung eksaktong lugar na binanggit sa banal na kasulatan na naging posible sa iba't ibang mga muling pagtatayo ng templo. So, hanggang ngayon ay wala silang tigil sa ano yan, sa pagtuklas upang malaman nila na ang kasaysayan ay totoo na pagtuklas ng banal lupain, no? At ito ay makikita natin sa biblical na pananaw natin, sa biblical perspective natin habang tayo nagbabasa, nag-aaral ng Biblia, no? Sa panahon natin ngayon na ang banal na lupain ay isang lugar na halos matatagpuan sa pagitan ng Mediterranean Sea at ng silangang pangpang ng Jordan River, no? Yan, nasa gitna niyan ay ang bansang Israel, no? Mediterranean Sea sa kaliwa, Jordan River naman sa kanan, na tradisyonal na magkasinghulugan kapwa sa Bibliang lupain ng Israel at sa region ng Palestine o ng Palestina. Ang terminong banal na lupain ay karaniwang tumutukoy sa isang teritoryo na halos tumutugma sa modernong estado ng Israel ngayon at sa mga teritoryo ng mga Palestinians. Itinuturing ito ng mga Hudyo bilang banal na lungsod ng mga Kristiyano, no? Na kung saan ang Panginoong Kristo ay sinilang, namatay, pinako sa krus, muling nabuhay, no? At ganun din ang mga Muslim sa panahon ni Muhammad na itinuturing na ang Jerusalem ay isa sa pinakamahalagang lungsod nila, o no? Ikalawa sa Mecca, no? Ang Jerusalem na pinaniniwalaan ng mga Muslim na si Muhammad ay umakyat sa langit, no? Dito sa Jerusalem yan.
bilang mga banal na lungsod. No? So bahagi ng kahalagahan ng lupain ay nagmumula sa reliyosong kahalagahan ng Jerusalem na pinakabanal na lungsod sa Hudahismo, no? At ang lokasyon ng una at ikalawang templo. So gayon din ang makasaysayang kahalagahan nito bilang tagpuan para sa karamihan ng Biblia. So makasaysayang lugar ng ministeryo ng ating Panginoong Kristo, ang lokasyon ng unang kibla sa Islam, ito yung tinatawag na direksyon ng Mecca, na kung saan pag sila nananalangin ay nakaharap sila sa direksyon ng Mecca pag sila nasa Jerusalem. At ang lugar ng kaganapan ng Isra o ang paglalakbay sa gabi ni Muhammad, no? At Miraj, yung hagdan, no? Paitaas sa Islam. So yan ang kanilang mga paniniwala. Nung ako ay nasa Tel Aviv, nasa Jaffa, ay inimbitahan ako ng kasamahan ko noon na nag-volunteer kami sa no sa Sariel, no, ay dinala niya ako sa conservative synagogue na ng dalawang beses, dalawang sabat, no. So hindi ko alam ang kanilang pamamaraan ng kanilang pagsamba, no, sa synagogue. So noong lahat sila ay nanalangin na, ay hindi ko alam, hindi naman sinabi sa akin nung aking Dutch Canadian na kapag ka mananalangin ay haharap sa bintana. No, lahat automatic 'yon. Kapag ang rabay ay nagsisimula ng mananalangin, ay hindi na sasabihin ng rabay na haharap doon sa silangan, no? Pag sinabing sa silangan ay paharap doon sa sa Jerusalem pag sila ay mananalangin. So kaya nakita ko yung nguso nung rabay sabi niya gumaganon siya, oh. Sabi niya ganun. Ibig sabihin, hindi ko maintindihan kasi nakaharap ako sa kanya eh. Para nakita ko na doon ka rin tumuon doon sa bintana, paharap sa Jerusalem. Kasi nasa Joppa kami. Nasa Tel Aviv ako noon eh. So, ibig sabihin, humarap ka doon para kasi mananalangin ang rabay. So, yun, naintindihan ko na ganun pala pag ang mga Hudyo at ang mga Muslim ay mananalangin, sila ay nakaharap doon sa kanilang banal na syudad. Ang mga Hudyo sa Jerusalem at yun namang mga Muslim ay sa Mecca. No? At maraming mga kasaysayan na makikita natin na may koneksyon sa kanilang pananampalataya at yan ay talagang tinatanggap sa kasaysayan. Hindi yan pinaglalabanan, hindi yan pinag-aawayan. Yan ay yung tinatawag na respeto sa pananampalataya. Magkakaiba-iba ng paniniwala ay hindi dapat pagtalunan, hindi dapat pagdebatihan, kung hindi igalang ang paniniwala. Ganun din, makakakuha tayo ng aral mula sa mga Hudyo, sa mga Kristiyano, sa mga Muslim, na siyang orihinal na mga pananampalataya sa gitnang silangan na mga talagang maraming mga kaanib dito, no? Na tinatawag ng mga major religion sa buong mundo. So yan ang tinatawag na biblical perspective natin na galangan sa pananampalataya, no, na tayo kapag ka nangangaral ng salita ng Diyos, nagpapaliwanag ng banal na kasulatan, ay dapat nating huwag kalilimutan na respeto, no, sa mga taong naniniwala sa Diyos. Kung meron tayong pagkakaibahan ng paniniwala at ng pananampalataya, ay pangaral na lang natin kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag tayong mag-aatake, tayong magsasabi ng masama, ng pangit sa mga iba't ibang mga reliyon sapagkat Diyos na ang bahala pagdating ng panahon para diyan tayong mga tao ay sapat na makilala natin ang Diyos bilang ating sariling tagapagligtas, no, ang ating Panginoong Kristo. Pagdating sa ganyang bagay ay wala tayong lakas diyan, wala tayong kapangyarihan diyan upang hatulan ang sino pa man kung hindi manatili tayo sa pananampalataya ang tinanggap natin. So ang kabanalan ng lupain bilang isang destinasyon ng Kristiyanong paglalakbay ay ang nag-ambag sa paglulunsad ng mga krusada, yung crusade noong panahon ng 10th century. Habang ang mga Kristiyanong Europeo ay naghangad na makuha muli ang banal na lupain mula sa mga Muslim, ay na sumakop dito mula sa Christian Eastern Roman Empire noong AD 630. Kaya noong 19th century,
ay ang Holy Land ay naging paksa ng diplomatikong pagtatalo dahil ang mga banal na lugar ay mga may papel sa tanong na silangan na humantong sa Crimean War noong 1850s. No, ang mga digmaan kasi sa noong unang mga panahon ay mayroon ding mga kaugnayan kung ano nangyayari sa gitnang silangan. No, apektado rin sila eh. Kaya nagkakaroon yan ng karagdagang gera o ng conflicts dahil may pinanggagalingan. Kaya ayon sa ng mga naririnig natin sa panahon natin ngayon, ito daw nangyayaring gera sa Russia between Ukraine at saka itong Israel sa magitan ng Hamas at saka ng Hezbollah. Ay ayon sa kanila ay malamang na ito ay magpasisimulan ng ikatlong digmaang pandaigdig, no? Ayon sa kanila. Pero hindi natin alam kung totoo yan o hindi, mangyayari. Hindi natin alam. Diyos lamang ang nakakaalam yan. Kapag ang sitwasyon ng daigdig ay kumalat ang digmaan, lalo tigit sa Pilipinas, sa pagitan ng China, no? Alam natin ang nangyayaring kaguluhan ngayon sa West Philippine Sea, no? Nagkakaroon ng bangayan, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ng dalawang bansang yan. Nagigit-gitan sila ng mga barko diyan, no? Sa Scarborough Shoal, no? Diyan sa Ayungin Shoal. So kapag kayaan ay umusad at nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ay kakampihan ng mga Western countries, no? At yan ay nandyan na, no? Nakaabang na. Ay magkakaroon yan ng tinatawag na kampi-kampihan na hanggang sa ang digmaan ay lumaganap sa iba't ibang panig ng daigdig. At ang lahat ng mga magkakamping mga bansa ay magsasama-sama laban sa mga bansang sumusuporta sa isang bansa. Kaya maraming mga lugar sa Holy Land ang matagal nang naging destinasyon ng paglalakbay sa banal na lugar para sa mga sumusunod na mga reliyong Abraham. So, sa ating pananampalataya, may pinanggalingan talaga, no? Ang ang reliyong Hudyo, ang Kristyanismo o ang Muslim ay isa lamang ang pinanggalingan niyan kung hindi kay Abraham, no? Tatlong major religion sa buong mundo ay isa lamang ang pinanggalingan, si Abraham. Kabilang ng mga Hudyo, Kristiyano, Muslim at saka itong mga Bahais Bahais kung tawagin, no? Na isa sa mga religion na makikita sa Holy Land sa Israel, lalo na sa Haifa, no? Sa region ng Haifa. Yung mga peregrino, yung mga pilgrims o mga manlalakbay ay bumibisita sa banal na lupain upang hawakan at makita ang mga pisikal na pagkapakita ng kanilang pananampalataya upang kumpirmahin ang kanilang mga paniniwala sa banal na konteksto na may sama-samang pagganyak, no? At upang personal na kumonekta sa banal na lupain, no? So, yaan ang isa sa mga makikita natin na ang unang pinagmulan ng pananampalataya ni Abraham ay itong mga Hudyo, no? Yan ang unang mga nagsimula sa pananampalataya na nanggaling kay Abraham. Sa pamamagitan ni Moises, nung inilabas ni Moises ang mga Israelita, mga Hebreo sa Egypt, nung si Moises ay tumanggap ng mga kautusan mula sa Diyos, ay nagsimula ang pananampalatayang Judaism sa pamamagitan ni Moises. Ayon sa kanila, si Moises ang founder ng Judaism religion ng mga Hudyo, pagkat siya ang binigyan ng kautusan ng Diyos. Sa Kristyanismo, naniniwala ang mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano, na si Kristo ang siyang ating tagapagtatag ng pananampalatayang Kristyanismo. Sa pananampalataya ng mga Muslim, ng Islam, ay si Muhammad ang siyang founder ng Islam faith, ng Muslim faith. So, yan ang tatlong major religion ng daigdig na nanggaling kay Abraham. No? Kasi ang mga Arab, yan ay lahi ni Abraham din, kay Ismael. No? So, kaya iba't ibang klase ng way ng kanilang expression ng kanilang pananampalataya. Kaya nauuwi din kay Abraham lahat eh. No? Nanggaling kay Abraham lahat. So, ang mga punong olibo, tulad nito sa Jerusalem, no, marami yan eh.
yung mga olive trees na yan, ay may likas na simbolo sa Judaismo, sa Kristyanismo, at ganun din sa Islam. No? Sementeryo ng mga Hudyo sa bundok ng mga Olibo sa Jerusalem, no? Lalo na sa harapan ng Eastern Gate o ng Golden Gate na harap ng Mount of Olives. Sa pagitan ng Mount of Olives at saka ng Eastern Gate, harapan ng Old City of Jerusalem, ay mayroong valley, no? Kidron Valley kung tawagin, na dyan ay nandoon yung mga libingan, no? Na sementeryo ng mga Hudyo. Nasa kanila ay banal na lupain yan sapagkat gusto nila na kapag dumating daw ang Misaya ay kung sino yung mga nakalibing dyan sa harapan ng sementeryo dito sa may Eastern Gate na pasukan ng Mesiyas, yung Golden Gate, na sarado ngayon. Dalawang ano yan, dalawang gates yan eh. Ay sinaraduan ng mga Muslim noong mga panahon ng krusada o panahon yan ng pananakop ng mga Muslim, no? Sabi nila, sasaraduan nila ng permanente yan para hindi napasukin ng kanilang Mesiyas, no? So ayon sa pananampalatayang mga Hudyo ay diyan papasok ang kanilang Mesiyas, kaya bago dumating ang Mesiyas ay diyan muna ililibing ang mga Hudyong mananampalataya, yung mga Hudyong naniniwala sa Diyos. Maging si Propeta Sepanaya, si Kareya, ay nandyan, nakalibing ayon sa kasaysayan, ay nakalibing diyan sa bali na yan. So, ayon diyan ay muling babangon sa mga patay ang mga nangamatay diyan pagdating ng Mesiyas. So, ang kabanalan ng Israel ay umakit sa mga Hudyo na ilibing sa banal na lupa na ito. Ang pantas na si Ravi Anan ay nagsabi na ang ilibing sa Israel ay parang inilibing sa ilalim ng altar. No? Yan ang kanilang paniniwala. Kaya napakahalaga na malaman na sa kanila ay importanteng ilibing diyan sa Israel ang kanilang labi. No? So isinasaalang-alang ng mga mananaliksik, no, ng mga konsepto ng isang lupain na ginawang banal sa pamamagitan ng pagiging makalupang tirahan ng Diyos ng Israel. No? Ang Israel kasi, ang lupang pangako na ibinigay sa kanila ay isang tipo ng langit. No? Ano yan eh, antitype. Kaya ay pinapakita na tayo ay dapat na magpasalamat dahil binigyan tayo ng antitype upang tayo ay magkaroon ng picture na kung ano ang langit, no? At ipinapakita sa atin na darating ang panahon na ang mga nakikita natin dito sa lupa ay mayroong kaugnayan pagdating natin sa langit. So, ang mga mananaliksik ay nag ano ng isang konsepto ng isang lupain na ginawang banal sa pamamagitan ng makalupang tirahan ng Diyos sa Israel. Kaya nga ang templo ay tinayo sa panahon ni Solomon ay upang ipaalam na ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa mga tao sa pamamagitan ng templo. Kaya kapag noong panahon ni Moises sa ilang ay meron silang yung tinatawag na tent, yung tabernacle, ay kapag nakikita nilang bumababa na ang ulap, yung tinatawag na Shekinah, no? Yung cloud, ay alam nilang ang Diyos ay bumababa doon sa tabernacle, doon sa Holy of Holies, no? At nakikipag-usap kay Moises. So sa panahon ng templo ay meron pa ring Holy of Holies, holy place, you know. Excuse me. So ipinapakita na ang Diyos ay nandun pa rin sa kanila sa pamagitan ng templo. Kaya nung nawasak ang templo ay nawala ng komunikasyon ng Diyos sa kanila, no? At wala ng propeta na nakikipag-usap sa kanila upang magsisi sila ng kasalanan. Kasi pinayagan ng Diyos na mawasak ang kanyang templo. Sapagkat sinasabi naman ng Diyos na hindi siya tumitira sa mga gusaling ginawa ng kamay ng tao. No? Hindi siya tumitira dyan eh. Sa puso ng tao, naninirahan ng Diyos. No? Sa puso natin. Kaya ang puso natin ay dapat maging malinis yan, maging banal. At pumasok dyan ang banal na Espiritu at tirahan niya ng banal na Espiritu. Maninirahan dyan ng Diyos sa puso natin. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Kapag ang puso natin marumi, magiging marumi din ang buhay ng tao.
Kung ang puso ng isang tao ay banal, mabuti, malinis, malinis din ang magiging buhay niya. Kaya papasukin mo na ang banal na espiritu sa puso mo, ang Diyos na maghari at umupo sa iyong puso. So, tinutukoy ng mga Hudyo na ang lupain ng Israel bilang banal na lupain, no? Eretz HaKodesh ang tawag nila diyan. Ang terminong banal na lupain ay 2 beses pang ginamit sa mga banal na sulat sa lumang tipan ng mga Deuterocanonical, no? Ito nga, yung mga Hudyo ay naniniwala din sa mga aklat ng mga apokripa. Meron pa silang mga Sigripa, no? At itong mga aklat ng mga ano ng mga hindi isinama sa aklat ng mga protestante, ano, ay ginagamit pa rin ng mga Biblia ng mga Katoliko, no? Kaya tayo mga Kristiyano sa panahon natin ngayon ay hindi tayo gumagamit ng mga aklat ng mga apokripa. Hindi natin yan sinasama sa Biblia na ginagamit natin na Biblia ng mga protestante, no? Kaya wala, 66 books lamang ang ginagamit ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon na kung tawagin ay aklat ng mga protestante, kung tawagin yan. So, ang lupain na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita, iyon ay ang lupaing pangako na isang mahalagang bahagi ng tipan ng Diyos. So, mula sa pananaw ng 1906 Jewish Encyclopedia na excuse me, ang kabanalan ng Israel ay puro puro mula noong ika-16 na siglo, lalo na para sa pagilibing sa 4 na banal na lungsod, yung Jerusalem, Hebron, Safed at saka Tiberias. Noong panahon nila Haring David, ang Jerusalem ang pinaka-center city ng Kingdom ng Israel. Tapos noong panahon ng ating Panginoong Kristo, ang Israel, ang Jerusalem pa rin ang pinakamahalagang syudad, tapos ang Safed at ang Tiberias naman na siyang capital city ng Roman Empire dito sa sa Palestina o Israel, sa Judea ng mga panahon 'yan. At ang Tiberias din, ang Saped din ang bilang mga pinakabanal na lungsod ng Judaismo, no? 4 na lugar, no? Sa Israel. So, hanggang ngayon ay itinuturing nila na ang Jerusalem ay isang banal na na lungsod na hindi kailanman magbabago. Kaya nga ang gobyerno ng Israel, ang kanilang capital city ay dati Tel Aviv, no? So inilipat nila ang kanilang capital city sa Jerusalem na, no? Hindi na sa Tel Aviv. So ang Jerusalem bilang lugar ng templo ay tinuturing na partikular na makabuluhan, no? At isinasagawa pa rin ang mga sagradong libing para sa mga diaspora na Hudyo na gustong mahiga na ilibing sa banal na lupa ng Israel. No, hanggang ngayon ay nangyayari yan, you know? So ang Judaismo rin, ayon sa pananampalataya ng mga Hudyo, ang banal na bundok ng Moriah na siyang kinalalagyan ng Golden Mosque na temple ng mga Muslim, na pinaniniwalaan ng mga Hudyo na yun ang original na lugar ng una at ikalawang templo kung saan nandoon yung Golden Dome ng mga Muslim sa panahon natin ngayon, na ayon sa kanila ay na yung pagtatali ni Abraham kay Isaac sa kanyang burnt offering na gagawin niya para pag-aalay sa Diyos. So binanggit ng Biblia ang Hebreo ang pangalang Jerusalem ng 669 na beses. Kadalasan dahil maraming mga mitzvot. No, yung ibig sabihin ng mitzvot ay ang mga utos, no, ayon sa kaugalian na nauunawaan na nagmumula sa Diyos at nilalayo nito para sundin ng mga Hudyo. Yung sa atin na naninirahan sa kanlurang daigdig katulad ng Amerika, Canada, Mexico, yan ay kadalasang hindi komportable sa ideya ng pagiging inutusan na gawin ng isang bagay, dahil ito ay tila nag-aalis sa atin ang karapatang pumili kung papaano tayo kumilos. So ang maaari lamang gawin sa loob ng paligid nito ay yung pangalang Sion, na original na pangalan ng Jerusalem, na karaniwang tumutukoy sa Jerusalem, ngunit kung minsan ay ang lupain ng Israel ay lumilitaw sa Biblyang Hebreo ng 154 na beses, no? So binanggit ng Talmud, isa sa mga kasulatan, mga literatura ng mga Hudyo,
na ang ibig sabihin ng Talmud ay pag-aaral o study or learning, ay karaniwang tumutukoy sa isang pinagsama-samang mga sinaunang turo, no, na tinuturing na sagrado ng mga Hudyo at normatibo na mga Hudyo mula sa panahon na ito at pinagsama-sama hanggang sa modernong panahon at gayon pa man ay tinuturing ng mga tradisyonal ng mga reliyosong mga Hudyo. No? Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon nung nabubuhay pa siya. Yung mga tradition of elders, yan ay yung mga Talmud na ginawa nilang literatura, no? Ginawa nilang aklat, mga traditions of elders na hindi naaayon sa kasulatan, no? So ang tungkuling panreliyon ng pagtira sa Israel, no, napangalaga sa Judaismo ang akto ng pagbili ng lupain sa Israel. Nais nila magkaroon ng sariling lupa diyan, no? Pinahintulutan ng Talmud ang pagtanggal ng ilang reliyosong mga pag-ihigpit sa pangingilan ng Sabat upang higit pang makakuha ng maayos ang mga ito. Sinabi ni Rabbi Johanan na sino man ang lumalakad ng 4 na siko sa Eretz Israel o ang lupain ng Israel ay garantisadong pasukan sa daigdig na darating. No, yan ang paniniwala nila eh. So, ang Kristyanismo ay tingnan natin na dumating na yung takdang oras. So, ito yung susunod naman natin, no? Na series uli. So, dito muna natin ititigil. Natapos natin ang Judaism. So, titignan natin naman ang Kristyanismo o ang Christianism at bibigyan natin ng pansin o ng oras ang pagkapaliwanag dito. Bagamat natapos natin si Moises, at nagsimula ang pananampalatayang Judaismo at ngayon titingnan natin naman ang pagdating ng ating Panginoon Kristo bilang tagapagtatag ng pananampalatayang Kristyanismo. So mga kapatid, dito natin muna tatapusin ang ating ikatlong bahagi at titignan natin muli sa mga susunod na mga paksa ang background ng Kristyanismo. So salamat mga kapatid sa inyong patnubay, paggabay at pagsunod sa ating serya na ito. Nawa, may meron tayong matutunan kahit bahagya konti lamang sa kalahating oras na ating pagsasama-sama. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin at sa muling pagkikita at see you then and have a great day everyone. Bye for now.